Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today, we will read on diary entry number 1123. Oh, how sweet it is to have in the depth of one's soul that which the church tells us we must believe. When my soul is immersed in love, I solve the most intricate questions clearly and quickly. Only love is able to cross over precipices and mountain peaks. Love, once again. Love. O kay sarap na taglayin sa kaibuturan ng kaluluwa na isang tao ang sinasabi sa atin ng simbahan na dapat nating paniwalaan. Kapag ang aking kaluluwa ay nalulubog sa pag-ibig, nalulutas ko ng malinaw at mabilis ang mga pinakamasalimuot na tanong. Ang pag-ibig lamang ang kayang tumawid sa mga bangin at taluktok ng bundok. Pag-ibig, muli, pag-ibig. The month of February. But this is about love. Ang pag-ibig ko ay maraming level. Your love may be the love of a mother, the love of a child, the love of a spouse, boyfriend, girlfriend, crush. Iba-iba ang level ng pagmamahal. Depende sa laki din ng kakayanan ng ating puso na magmahal. Ang pinakamalaki lang pagmamahal ay pag-aalay ng buhay para sa isang kaibigan. Ito ang sabi ng Panginoon. Kapag kaya nating ialay ang ating sarili para sa ating kaibigan, hindi nito kayang tawaran ang kalidad ng ating pagmamahal. And when we say friend, kasama dito ang ating kaaway. Sapagkat ang pagmamahal ay walang kinikilalang relasyon. Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig, hindi mahalaga kung ano ang kayang ibalik sa iyo ng isang tao. Na mahalin mo pa rin siya kahit hindi niya kaya o wala siyang kakayahan na ibalik sa iyo ang pagmamahal. Na ibinibigay mo sa kanya, yun yung tinatawag na unconditional love. Halimbawa, you continue to love someone who is unlovable, yung hindi kaano-ano, no? Yung hindi kayang mahalin ng ibang tao. Yun bang mga undesirable ang mga ugali, no? Hindi natin gusto, yung hindi ka aya-aya ang mga ugali, pero kaya rin nating mahalin. So, halimbawa, ang asawa mo ay nung simula lang maganda ang inyong relasyon, kaibig-ibig, but as you went along your relationship na napatunayan mo, hindi naman pala kaibig-ibig, hindi magandang ugali. Subalit dahil nandiyan na, naiintindihan mo kung ano ang mayroon ang iyong asawa, no? Kung ano pinagdadaanan niya, kung bakit siya ganun. Kasi tayo, kung ano man ang ating ipinakikita, yun kasi yung nahubog tayo. Kung ano yung pinagdaanan natin, yun din yung kakayahan natin na magmahal. Kung lumaki tayo sa environment na wala namang pagmamahal, violent environment for instance, hindi rin magiging mabuti ang kaya nating magmahal. Kung paulit-ulit tayong nasasaktan, baka madala na rin tayong magmahal. Subalit yun nga, wala nang hihigit pa sa pagmamahal na kaya nating ibigay ang ating sarili para sa ating kaibigan. Katulad ng ginawa ni Jesus para sa atin, inialay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. That is the greatest love of all. Sino ang makagagawa nito? Yung nakapako sa krus, pero sabi pa rin niya, Ama,
Patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ito sa puntong ito, naunawaan niya ang pinanggagalingan ng isang taong hindi siya kayang mahalin, mga tao na kayang magbigay ng pasakit sa atin. Naunawaan niya. Kung ating susuriin ang kakayahan nating magmahal, hanggang saan ang kaya nating ibigay para sa isang tao. Kung ang kaya lang nating mahalin ay ang mga tao, another point in the Bible, another point on what Jesus has said. Kung ang kaya lang nating mahalin ay ang mga kaibig-ibig, ano pa naghihintay sa iyong gantimpala sa langit? Wala na. Kasi yun lang ang kaya mong mahalin, yung kaibig-ibig. Wala ka nang kayang ibigay kasi hindi pagmamahal yun. Kung ang kaya mo lang mahalin, ay yung taong mahal ka. Sapagkat ito ang taong magbabalik sa iyo ng pagmamahal. At ito ang karaniwan na sukatan ng tao sa mundo. Kapag hindi na umaayon sa standard natin ang pagmamahal na ibinabalik sa atin ng isang tao, hindi na natin ito minamahal. Kaaway na ang tingin natin at hindi na tayo nagbibigay ng kain ng mga pagmamahal. Kaya napakahirap ang usapin ng pag-ibig. Sapagkat ang kaya lamang umunawa ang totoong kayang magbigay ng pagmamahal, tunay na pagmamahal. Mahirap po talaga, no? Parang sa napakahabang panahon, kapag tayo laging sugatan, kapag paulit-ulit tayong sinasaktan, hindi na natin talaga kayang mahalin. So isipin natin ngayon, ano ba ang pinakamatinding pinagdaanan natin sa buhay na nalaglag tayo sa usapin ng pagmamahal. Hindi na natin kayang ibigay ang sarili natin at kailangan na lang nating iwanan. Sapagkat palagi lang natin itong sasabihin. Ako palagi ko lang sasabihin. Ang pagmamahal ay dapat hindi naghihintay ng ganito. Ang pagmamahal ay ganito, ganyan. Pero hanggat hindi natin ito na isa sa buhay, hanggat hindi natin kayang unawain, manahimik sa mga pagkakataon na hindi kaaya-aya ang pag-uugali ng isang tao, hindi pa rin tayo marunong magmahal. Kahit paulit-ulit tayong mag-chaplet, kahit paulit-ulit nating sabihin I love you, kahit paulit-ulit nating pag-usapan ang usapin ng pagmamahal, kung hindi naman yan nakikita sa atin, kung hindi tayo marunong magpatawad, kung matagal kung sa mga bagay na hindi ka una-unawa sa isang tao ay panay ang ating reklamo sa isang tao, si ganito, si ganyan, hindi pa rin tayo nakapag-aalay ng tunay na pagmamahal. Kung kaya ang sabi ni Faustina, no, kapag ang kanyang kaluluwa ay nalulubog sa pagmamahal, nasusolusyonan niya, nalulutas niya ang mahirap na mga tanong sa buhay niya. Nang mabilis, nakikita niya ng maayos. Bakit po? Kasi walang bumabara sa kanyang pag-iisip, sa kanyang puso. Walang bara. Kasi pag marami tayong tanong, hindi talaga masagot. Pag tinignan mo bakit? Sapagkat ang dami mong standards ng pagmamahal. Sasabihin mo, kailangan ganito, ganyan. Kapag ang isang tao matigas ang ulo, hindi mo na kayang mahalin. Iiwanan mo na lang, di ba? Kapag ang anak mo ay matigas ang ulo, baka sinusukuan mo na rin agad. Kapag ang asawa mo hindi mo na makasundo, hiwalay na lang agad. At ganun lang yun ang mga pagmamahal. Yung mga tumutupad lang o nagbibigay lang sa atin, nagre-reciprocate lang sa atin ng kung anong gusto natin maibalik sa atin. Kapag hindi na ito tumutugma sa standards natin, hindi na tayo, wala na tayong kakayahang magmahal. But again,
Kapag marami tayong problema, suliranin, isipin mo, nasaan ang pagmamahal? Hanggang sa natin kayang malawain, ano ba ang pahalagahan natin? Kapag paulit-ulit lang naman tayo na sinasaktan, bakit ganon? Kulang sa pagmamahal at hindi masusolusyonan ang problema ng isang mag-asawa kung kulang na sa pagmamahal. Aabot na lang ito doon sa talagang puntong tama na maghiwalay na tayo. Ganun na lang po kasi nga hindi na natin kayang magmahal. Hindi na natin kayang masaktan. Subalit kung kahit paulit-ulit tayo nasasaktan, tinatanggap pa rin natin ang isang tao. Doon mabilis na nagkakaroon ng solusyon. Pero napakahirap, no? Hirap talagang sabihin ito eh. Baka hanggang mamatay tayo, pag-uusapan pa rin natin kung ano ang pagmamahal. Kung bakit nagkagano'n ng mga bagay, bakit nagkagano'n ang ating relasyon sa kung kani-kanino. No? Baka hanggang sa kamatayan. Isang malaking tanong sa atin, paano ba magmahal? Pero ang pwede nating isipin ngayon, anuman ang dinadala ng ating puso, bigat nito. Look for the love. And one example of a person who knows how to love is Pope Francis. Napaka-inclusive ng ating Papa. No, kahit tinitira siya. Pero ito yung pagsasabuhay ng sinasabi ni Kristo na pag-ibig, inclusivity. Yung hindi ka naghuhusga sa isang tao. Yung kahit hindi siya umaayon sa iyong paniniwala, even in religious belief, kahit sa reliyon, ano, kahit di kayo magkapareho, kaya mo siyang mahalin, kaya mo siyang yakapin. Wala kang kondisyon eh, hindi mo sabihin, ay dapat katoliko ka. Hindi ganun eh, no? Yun yung talagang kahanga-hanga. Pero kapag laging ang standard natin eh, bira tayo ng bira, hindi tama ang ginagawa niyan, immoral ang ginagawa niyan, napakamapanghusga natin. Then we do not know how to love. Dahil ang pagmamahal na tinuturo sa atin ng ating Panginoon ay ang pagmamahal na kahit paulit-ulit tayong masaktan, ay kaya pa nating magmahal. And again, this is difficult. Kahit naman ako, hindi ko man sinasabing perfected ko ang pagmamahal. Subalit, sinasabi ko nga, no, napakahirap maging deboto ng banal na awa. Kasi, sa mga tao na hindi nakakatuwa, nakakainis, no, nang-aabuso sa'yo, ang hirap, hindi ka pwedeng magalit, hindi ka pwede talagang hanggang saan nila susubukan ng kakayahan mong unawain sila, eh napakahirap po talaga. Sasabihin mo na lang, ay nako, tigilan mo na yan. Ganun na lang. Kaya lang, hindi ganun ang tinuturo sa atin ng banal na. Ang tinuturo sa atin ay anuman, kung anuman, sino man ang isang tao, anuman ang pinagdadaanan nito, anuman ang ginagawa nito sa'yo, ang standard mo pa rin ay ang pag-unawa sa kanila. Kung hindi natin kaya ipakita ng ganap, then silently pray for that person. And I am speaking of what I am experiencing right now. Talaga napakahirap po. Napakahirap. Nakakainis. Yun nga. Love will give us the perfect solution for every problem. Baka yun ang dahilan eh kung bakit hindi mabigyan ng solusyon ang mga bagay. No? Yung mga hinihiling natin sa Panginoon, yung mga prayer request natin and intentions, baka kaya dahil ang tagal-tagal na maibigay sa atin ng Panginoon, may ipagkaloob sa atin na ating mga hinihiling sapagkat kulang tayo sa pagmamahal. Dahil ang hinihiling natin ay selfish, no? Para lang sa ating kagustuhan.
pero hindi natin kayang isaalang-alang ang iba, hindi natin kayang ialay ang ating sarili. Baka yun po ang dahilan.